Construction site. Maraming tao ang nagkukulay crew sa Seoul, South Korea. Hindi para magsanay para sa sertipikasyon ng mga kargador o helper, kundi dahil sa bagay na kulay asul ang liwanag at walang tigil na humuhuni. Karamihan sa mga nandito ay dahil sa malaking bayad at wala namang ibang kapansin-pansin na talento. Nagsisimula ang araw nila sa isang tasa ng kape mula sa vending machine sa kalsada, at nagkakasalubungan, nagbabasyan bago magsimula sa trabaho. Ang kulot ang buhok na si Song Chae-yeol, Yi Song, sa fluorescent green na jacket, matagal nang hindi nagpapakita. Ngayon ay dumating para kamustahin si Kim Chul, Yi Kim. Nandyan din si Park Ki-uong, Yi Park, na nagkukwento tungkol sa kanyang buntis na asawa sa pangalawa nilang anak. Tumawa si Yi Kim, wala nang ibang paraan kundi mag-grade para kumita ng maraming pera. Matagal na akong hindi nakakapag-grade, baka maiwanan na ako. Biglang narinig ni Yi Kim na may bumati kay Sung Jinwoo. Sumilik siya para tingnan. Agad niyang nakilala ang payat na batang lalaki na puno ng sugat sa katawan at papalapit sa kanila. Ang maganda lang, palagi siyang bumabati kay Yi Kim ng masigla at magiliw. Nagulat si Ji Park, ang lakas ba niya? Bakit parang masaya ang lahat kapag nakikita siya? May sumagot, malamang si Gi Song o Ji Kim, nang umalis ka na siya sumulpot kaya hindi mo pa siya kilala. Ang palayaw niya pala ay ang pinakamahina sa mundo. S-rank ang pinakamalakas, tapos si Song dito, itinuturing na pinakamahina. Ang hina niya, nasugatan pa nga siya sa isang i-rank dungsyon. Marahil siya nga ang pinakamahina sa ating lahat. Tapos, sumitsit pa si Yi Kim, wag na nating pag-usapan ng ganyan, baka marinig tayo ng bata. Pero narinig ni Sung Jinwoo ang lahat. Paulit-ulit na lang ang mga matatandang ito, isip niya. Pumunta siya sa coffee cart para bumili ng isa. Sa kasamaang palad, pagdating ng turn niya, naubusan na ng kape. Napabuntong hininga ang binata, puno ng pagkadismaya. Naglakad siyang tila multo, nakayuko. Kahit kape, iniwan na rin ako. Hoy, Jinwoo, nasugatan ka na naman? Lumingon siya at nakita ang isang dalagang may blonde na buhok na tumatakbo palapit. Si Juhi iyon. Nag-aalala siya sa mga sugat sa mukha nito. Sa kanya, normal na lang iyon, kaya tumawa si Sung Jinwoo at pinadaan na lang. Umupo siya sa isang sulok para makipag-usap kay Juhi. Hindi siya sumama noong nakaraan, kaya kinuwento niya na pumunta siya sa i-rank dungsyon at siya lang ang nasugatan. Mas mataas ang rank ng iba, kaya hindi na sila kumuha ng karagdagang healer. Nagasp si Juhi, napakalaking katangahan. Pumunta sa dungsyon ng walang healer. Sigurado ba kayo sa sarili niyo? Anyway, ako ang pinakamahina, alam mo yan. Kaya wala akong boses sa mga desisyon, sagot ni Jinwoo. Parang mapait pakinggan, pero alam ni Juhi na nagsasabi ng totoo si Jinwoo, kaya hindi na siya nakipagtalo. Nang makita niyang handa na ang lahat, tumayo siya at naglakad patungo sa gate ng dungsyon. Sa puntong iyon, marami ng tao ang nag-a-assemble sa paligid. Si Song Chae-yeol ang nagsalita, hinihiling ko ang posisyon bilang pinuno ng grupo. May tututol ba? Tumawa si Gi Kim at Gi Park. Si Gi Song ang pinakamataas na rank na hunter dito, kaya lahat kami ay sumasang-ayon. Matagal na rin kaming hindi nakakakita ng husay mo. Sumang-ayon din ang mga mas bata, isa-isa. Siyempre, wala namang masasabi sina Jinwoo at Juhi. Kaya't sunod-sunod silang pumasok. Puro pamilyar na mukha. Kaya't lumingon pa si Yi Kim para paalalahanan si Sung Jinwoo, subukan mo huwag masugatan ha. Siya ang huling pumasok. Malalim siyang huminga, pinapalakas ang loob ang sarili. Ngayon, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya. At pumasok na rin siya. Unti-unting nawala ang asul na kortina, tulad ng tatlo sa unahan niya. Nang makapasok na silang lahat sa loob, dalawang nagtitinda ng kape ang lumapit, walang ginagawa at nagdaldalan. Yung batang si Sung Jinwoo, isang tasa lang ng kape ang bibilhin sana, pero wala pa tayong maibenta. Buntong hininga niya, sikat na sikat ang pangalan ng batang iyon. Kahit na drunk dungsyon lang ito, hindi pa kailanman nakita ng nagtitinda ng kape si Sung Jinwoo na lumabas ng walang galos mula sa laban simula noong nagtatrabaho siya dito. Kaya't nag-aalala siya ng husto. Sana man lang nakapagbenta ako ng kape para ma-comfort siya. Hindi pa nagtatagal mula nang pumasok sila, ang healing skill ng healer ay ginamit na sa karaniwan ng si Sung Jinwoo. Bakit mo ba palaging sinusuong ang panganib para maging hunter?
Ang pakikipaglaban ng ganito ay magdadagdag lang ng sugat. Pagkasabi nito, binawi niya agad ang kanyang sinabi kanina, hindi ito pagsisermon. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tiningnan niya si Juhi na seryosong ginagamot ang kanyang sugat, lumingon si Sung Jinwoo sa likuran para tingnan ang lahat na nag-a-assess pagkatapos ng laban. Gaya ng dati, nakaupo siya rito mag-isa para gamutin ang mga sugat, samantalang wala namang iba na nasugatan. Biglang nagsalita. Si Juhi, "Hoy, Jinwoo, may dahilan ka ba kung bakit hindi mo matigilan ang pagiging hunter?" Tumawa siya at sumagot para maglibang. "Kung hindi, mamamatay ako sa pagkabagot." Pero hindi naniwala si Juhi. "Anong maglibang? 2 beses ka nang muntik mamatay." Sa kabila ng lahat, nakatawa pa rin ang binata, na parang lalo pang lalala ang mga sugat niya. Bago sila maghiwa-hiwalay, si Song Chaeol, Yi Song, ay maihawak na isang piraso ng batong kumikinang. Ipinaalala niya sa lahat, pagkatapos pumatay ng isang halimaw, makakakuha ng isang Essence Stone. Ang isang Essence Stone mula sa Firrank Monster ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000,000,001. Ngunit para kay Sung Jinwoo, isang I-rank hunter, napakalayo niyan, hindi na kailangan pang pangarapin. Tiningnan niya ang maliit na hugis diamond na bato sa kanyang palad. Hindi niya maitago ang lungkot. Isang tumpok ng sugat at gulo, kapalit ay isang I-rank stone lang. Bakit isusugal ang buong buhay para lang sa ganoon kalaking halaga? Napabuntong hininga siya. Biglang may matandang lalaking kumakaway, "Hoy, may iba pang pasukan dito." Tumakbo ang lahat para tingnan. Tunay nga, isang malalim na butas ng kuweba. Hindi malinaw kung ano ang nasa loob. Pagkatapos, sumandal si Song Chaeol para magmatsyag, saka siya nagpakawala ng maliit na fireball. Ibinato niya ito sa loob para liwanagan ang kuweba. Nakita niya na malalim ito at walang kahit anong bagay sa magkabilang gilid. Patuloy lang ang fireball hanggang sa mawala sa dulo ng daan, nang hindi malinaw kung ano talaga ang nandoon. Itinaas ni Song Chaeol ang kamay at kinamot ang baba. Tinawag niya ang lahat para magtipon. Inanunsyo niya, mananatiling bukas ang gate hanggat buhay ang boss monster. Itinuro niya sa likod, dahil bukas pa ang gate, tiyak na narito pa rin ang boss monster. Karaniwan, kukontakin natin ang association muna at hihintayin ang desisyon nila. Pero iba ito ngayon. Kung unang makita ito ng ibang hunters, mababawasan ang kikitain natin. Kaya't nais kong kumilos tayong lahat ng magkasama para patayin ang boss na ito. Dahil mapanganib ito, tayong 17 ay boboto. At kapag mayroon ng pinal na desisyon, hindi na magbabago ang isip ha. Si Lee Park at Lee Kim ang unang dalawang nagsabing sumasang-ayon silang sumali. Gusto lang umuwi ni Juhi. Kaya't sa puntong ito, ang bilang ng mga botong ay matatakutin at gustong umuwi ay kapantay ng bilang ng mga gustong magpatuloy. Hinihintay na lang ang boto ni Sung Jinwoo. Mahigpit niyang hinawakan ang Essence Stone sa kanyang kamay. Nausip niya, dahil wala akong sapat na pera ang kapatid ko, ay papasok na sa unibersidad si nanay ay maisakit at nasa ospital ng matagal. Kailangan kong magsakripisyo para sa pamilya. Determinado siyang isugal muli ang kanyang buhay. Nangako sa sarili, isa pang beses na lang, maging matapang. Ang daan na batong ito ay mas mahaba kaysa sa inaakala ng lahat. Matagal na silang naglalakad sa loob pero wala pa ring nadidiskubre. Ang gate ng Dungsyon ay magsasara sa loob ng 1 oras pagkatapos mamatay ng boss. Kaya't mayroon lang silang 20 minuto para makatakas, minus ang 40 minuto na paglalakad sa daang ito. Naiwan sa likod, biglang nagsalita si Sung Jinwoo, "Pasensya na, Juhi. Dahil sa akin kaya ka napasama dito kahit ayaw mo." Hindi siya tiningnan ni Juhi at simple lang na sumagot, "Okay lang ako." Ngunit malinaw na iba ang kanyang kilos kaysa kanina. Tahimik siyang nagtanong ng ilang beses pa. Ang mukha ni Juhi ay handa ng sumiklab sa galit sa binata. "Ang totoo, hindi ako okay. May saltik ka ba? Kung nasaksak ka lang ng kaunti pang mas mataas, maaari nang makuha ang puso mo. Pati kamay at paa, akala mo ba lahat kaya kong gamutin?" Si Juhi ay parang kantang paulit-ulit sa tenga, habang si Sung Jinwoo naman ay pasensya na tilang ang paulit-ulit na nasasabi. Sa isip niya, tama ang kanyang kaibigan. Buhay pa siya ngayon dahil si Juhi ay isang brand killer.
Sa kabila ng pagsisermon, si Sung Jinwoo ay nakakibit balikat at yumuyuko lang, paulit-ulit na nagsasabing pasensya na. Sa huli, napabayaan na lang ni Juhi. Kung nakokonsensya ka sa akin, bakit hindi mo ako ilibre ng isang kain? Hindi pa nakakasagot ang binata, nakita niyang biglang lumingon si Juhi at nagtanong, ayaw mo akong kasama kumain? Habang nag-aasaran ang dalawa, biglang narinig nila ang sigaw mula sa unahan. Nandito na! Ang boss monster ay nasa lugar na ito. Sinindihan nila ang mga flashlight. Isang malaking pinto na may ukit na kulay asul at ginto. Sa dami ng tao, may nagulat dahil hindi pa kailanman nakakita ng silid na tulad nito. Kahit si Gi Kim at Gi Park ay hindi pa kailanman nakakita nito. Bigla silang nakaramdam ng panganib. Ngunit pinigilan sila ni Song Chaeol. Balak ba ninyong umuwi ng walang dala? Lumapit siya at hinawakan ang unang batong pinto. Hinihikayat niya ang lahat, tayo ang unang nakakita ng pugad na ito. Kung may natatakot, umuwi na. Papasok ako kahit na mag-isa lang. Mabilis na nag-usap-usap. Ang lahat. Anyway, ang galing ni Song Chaeol ay sikat at kilala sa mundo ng mga hunter. Pinupuri pa nga siya na mas mataas ang kakayahan kaysa Firang. Nga, kung hindi lang siya lampas 60 anyos, marahil siya na ang pinuno ng isang guild ngayon. Kung nagtitiwala kayo, manatili tayong magkakasama. Ang batong pinto ay mukhang mabigat, pero napakadaling itulak papasok. Bumukas ito sa dalawang gilid para sa grupo na pumasok. Biglang sumiklab ang asul na apoy sa dalawang malalaking haligi, nagbigay liwanag sa buong bilog na silid na gawa sa bato. Lahat ay nagulat sa pagkakaplano ng lugar na ito. Na-curious sila at naglibot-libot para tingnan. Base sa kondisyon, tila matagal nang walang nakakapasok dito. Ang mga batong estatwa dito ay malalaki at kakaiba. Nadiskubre nila na bawat estatwa ay maihawak na iba't ibang bagay. Maihawak pa nga na instrumento sa musika. Si Sung Jinwoo, tulad ng iba, ay na-curious at tumingala para tingnan. Bigla siyang narinig ng bulong ng kanyang kaibigan, "Hoy, nararamdaman mo bang parang may nakatitig sa atin?" Sabay-sabay silang napatingin sa estatwa sa gitna ng silid. Natanong nila sa sarili kung iyon na ba ang boss monster. Pero sa huli, estatwa lang naman iyon. Mas malaki lang kaysa sa iba at nakaupo sa gitnang-gitna. Naglibot sila pero walang nakitang parang halimaw. Kahit anino ng tao, wala. Nadiskubre nila sa gitnang bahagi na may hugis na parang isang uri ng anting-anting o magic inscription. Yisong, may nakasulat dito. Sa tingin ko, dapat nyo itong tingnan. Ang 17 tao ay lumapit sa harap ng isang batong estatwa na puno ng lumot, may yakap na tabletang may nakaukit na sinaunang runes na tanging si Isong lang ang makakabasa. Doon nakasulat ang mga alituntunin sa templo ng Kartenon. Maingat na nakinig si Sung Jinwoo sa unang linya na nakasulat doon, ang unang alituntunin ay parangalan ang Panginoon. Ang pangalawa ay luwalhatiin ang Panginoon. Sa likuran, biglang hinila ni Juhi ang damit niya, kinakabahan. Itinuro niya sa likod ng malaking estatwa, parang gumalaw ang mata niya at tumingin sa atin. Sa tenga ni Jinwoo, narinig niya ang ikatlong linya ng alituntunin, patunayan ang inyong katapatan. Inisip niyang baka nagkamali lang ng tingin ang kaibigan niya. Ngunit ang sariling instinct ni Jinwoo ang nagsabi sa kanya, may mali sa pakiramdam na ito. Bakit napakatahimik ng lugar na ito hanggang sa nakakakilabot? Nang basahin ni Gi Song Chaeol ang huling linya, ang sinumang hindi sumunod sa mga alituntunin ay hinding-hindi makakabalik ng buhay. Narinig ng lahat ang malakas na mga ugong mula sa likuran. Nang lumingon sila, ang mabigat na batong pinto ay sarado na, hindi nila alam kung kailan. Sa grupo, may nag-ingay, nagkagulo. Isang malaki at matangkad na lalaking naka-athletic wear ang tumayo at pinuna ang mga sinabi kanina, ang kalokohan naman. Mali talaga na pumasok dito. Aalis na ako. Determinadong humakbang paalis ang lalaki, hindi nakalimutang suminghal, bahala na kayo dyan kung may boss o kayamanan man kayo. Ako, aalis na. Biglang sumigaw si Song Chaeol, tigilan. Alisin mo ang kamay mo sa doorknob. Isang tunog ng kalagkad ng mabigat na bagay sa sahig. Sa isang saglit, naging mabilis na simoy ng hangin. Nang dumaan iyon sa ulo ng lalaking kanina, napatalsik ito. Kumalat ang dugo, namula ang malaking bahagi sa asul na batong pinto. Napaatras ang lahat sa takot, pigil hininga.
Ito ang estatwa na nagbabantay sa tabi ng pinto. Ginamit nito ang sandata sa kamay para patayin ang lalaki sa isang iglap. Pagkatapos, ibinaba nito ang kanyang sandata pabalik sa orihinal na posisyon. Ngayon, ang mukha lang ng bato ang nabahira ng pulang dugo. Putek, sigaw ng marami. Nakalipat iyon. Kailangan natin itong labanan. Isinubsob ni Juhi ang ulo niya sa dibdib ni Jinwoo, sumisigaw ng malakas, ikinagulat niya. Naalala niya, kanina lang, sinabi ng kaibigan niya na gumagalaw ang bagay na iyon. Ang mga mata di. Dahan-dahan siyang lumingon, tiningnan ang mata ng malaking estatwa. Nakita niyang talagang nakatitig iyon sa kanya. Totoo ba ang takot na umakyat sa ulo ni Sung Jinwoo? Ang tanong ng lahat ay walang kasagutan, bumagsak lang sa tahimik na hangin ng buong silid. Hindi nagsalita si Sung Jinwoo, pero gusto niyang malaman kung anong rank ang namatay kanina. Kahit pad-rank, mas malakas iyon kaysa sa isang i-rank tulad niya. Pero namatay sa isang atake lang. Ang dungsyon na ito ay rank lang. Hindi pa ako nakakarinig ng mga halimaw na mas malakas pa sa rank na ito sa parehong rank na dungsyon. Dahan-dahang nagsalita si Song Chaeol mula sa likuran, kung lahat ng estatwa ay kayang gumalaw, huwag mong sabihing pati iyon ay gumagalaw rin ha. Ang tinutukoy ni Chaeol ay ang pinakamalaking estatwa na nakaupo sa kanyang batong trono sa gitna ng silid. Ang mga matang nakamulat nito ay nakakakilabot para kay Jinwoo. Nang lumingon siya, malinaw na gumagalaw ang mga pupil niyon. Tumitig iyon pabalik sa kanya, kaya't kusang tumindig ang kanyang mga balahibo. Hindi ito ang unang beses na nakatagpo si Sung Jinwoo ng ganitong sitwasyong nakabitin sa alanganin. Noong nakaraan, naligaw siya at nahiwalay sa kanyang grupo. Nadagdag pa ang isang beses na naospital siya ng ilang linggo dahil inatake siya ng isang i-rank goblin mula sa likod. Minsan pa nga, naubusan siya ng pagkain at natrak sa dungsyon hanggang sa muntik na siyang mamatay sa gutom. Kahit na nangyari ang mga ito sa mga low-rank dungsyon, totoo ngang ilang beses nang dumaan si Sung Jinwoo sa pintuan ng kamatayan. Ang ibang mga tao ay ipinapalit ang Essence Stone para sa pera o bumibili ng mga magagarang armas at gamit para mapataas ang kanilang kakayahan laban sa mga halimaw o para lang kumitaan ng mas marami. Ngunit ang lahat ng ipon ni Sung Jinwoo ay napunta sa kanyang nanay na nasa ospital. Kaya't siya ay isang payat na lalaki na mailuma at sira-sirang damit. Alam din ni Jinwoo na kung nakabili siya ng mas magandang armas, hindi sana siya muntik mamatay ng ganoon kadali. Pero ano pa ang magagawa niya? Basta't hindi mapilayan ang husto, kahit paano ay gagaling ang sugat ng hunter kung gagalingin ng healer. Si Sung Jinwoo ay matagal nang nakakarinig ng maraming usap-usapan tungkol sa isang payat na bata na palaging nasusugatan sa Drank Dungsyon. At naawa sila sa mga healer na kasama niyang mag-raid dahil kailangan nilang gawin ang dalawang bagay ng sabay, napakahirap. Nagbubulungan sila sa likuran ni Jinwoo, iyan ang batang tinatawag na pinakamahina sa mundo. Sa madaling salita, wala siyang silbi. Umuwi siya na pasa-pasa ang katawan, sira-sirang damit at sirang sapatos. Ganito araw-araw. Bawat pagpasok sa dungsyon, bawat pagtitiis sa sakit. Tulad ng pagtitiis ni Jinwoo sa panlalait ng iba. Alam niyang wala siyang talento. Pero kailangan pa rin niyang magtrabaho ng maayos, kahit papalagi siyang muntik mamatay. Marahil dahil doon, kaya ngayon, agad niyang na-realize na ang mga mata ng estatwa ay talagang kumikinang at nakatitig sa kanila. Napasinghal siya. Hinawakan ang balikat ni Juhi na nakatakip pa rin sa ulo dahil sa takot. Lahat, yumuko kayo. Dali. Ang biglaang sigaw ay nagbigay sa lahat ng pagpipilian kung susunod o hindi. Dahil ang estatwa ay kuminang ang dalawang mata, nagpakawala ng apat na sinag ng liwanag na napakaliwanag na hindi kayang tingnan ng normal na mata. Iyon ay lumagpas sa mismong ulo ni Jinwoo na kakatulak lang sa kanyang kaibigan para yumukod. Winasak nito ang bahagi ng bato at lupa, umalinggaw ang malalakas na putok na tila walang katapusan. Pagkaraan ng ilang sandali, umusok ng malakas ang dalawang mata. Kahit pamaliwanag pa rin ang dalawang pupil ng estatwa, nawala na ang sinag ng liwanag. Iniwan nito ang isang mahaba at malalim na guhit, parang may naghukay ng kanal. Umalis sila sa pagkakasubsob, nagtanungan kung okay ba sila. Pero syempre, may mga hindi okay. Ang mga sigaw ng takot ay nagsimulang kumalat sa mga tao. Mabilis nilang na-realize, hindi lang ilan ang namatay, kundi ilang tao ng sabay-sabay.
Napasinghal si Yi Kim, kanina lang, kung hindi sumigaw si Sung, nabura na tayong lahat. Pinilit niyang tumayo, nyugyug si Juhi pero hindi siya magising. Isa na namang bigla ang sigaw, ngunit kay Song Chaeyeol naman ito. Lahat, manatili sa inyong posisyon. Huwag tumayo. Kung tatayo tayo, aatake na naman ito. Kung nasaan kayo, manatili kayo doon. Gumapang si Gisong patungo kay Jinwoo. Sinabi niya rito, hindi kaya ng batang si Juhi ang mga ganitong matinding sitwasyon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi siya kayang pumunta sa mga higher level dungsyon, kahit pa rank healer siya. Pero dito, ang estatwa na umuusok doon ay malinaw na hindi normal. Napansin ko na inaatake lang nito ang mga gumagalaw. Ang mga nakaligtas dito ay sumunod sa sinabi mo na yumuko. Napatango si Jinwoo, tila kakatapos lang niyang maintindihan na ikinagulat ng matanda. Akala ko may alam ka kaya ka sumigaw. Nag-aalangan siyang sumagot, napansin ko lang po ang panganib. Sa mga mata ni Jinwoo, nakita niya ang braso ni Yi Song na naputol matapos ang atake kanina. Kaya pa niya, kailangan lang ng bendahe para sa nawawalang bahagi. Tumingala si Yi Song sa mataas na estatwa. Tinanong niya si Jinwoo, sa tingin mo, anong rank ang estatwa na yan? Siya, nakapunta na sa B-rank dungsyo ng ilang beses, kaya't masasabi niyang mas mapanganib ang lugar na ito kaysa B-rank. Karaniwan, walang ganitong uri ng magic monster na kayang pumatay ng tao sa isang kisap mata lang. Siguro rank ito o hindi, bakas rank pa nga. Biglang naalala ni Chaeyeol ang mga alituntunin mula sa templo ng Kartenon na binasa nila kanina. Una ay parangalan ang Panginoon. Pangalawa ay luwalhatiin ang Panginoon. Pangatlo ay patunayan ang inyong katapatan. Ang huling linya ay, ang sinumang hindi sumunod sa mga alituntunin ay hinding-hindi makakabalik ng buhay. Napaisip si Jinwoo. Ang Panginoon na nakasulat doon, sa tingin niya, ay ang estatwa na may maliwanag na mata at puno ng banta, na palaging nagpaparamdam sa lahat na nakatitig ito sa kanila. Ang sabihin sa kanila na harapin ito ay malinaw na hindi posible. Mabilis na na-realize ni Yi Song, sa paglipas ng panahon, mawawala rin tayong lahat. Ang mga gate sa kasalukuyang mundo ay daanan patungo sa isang lagusan na magdadala sa atin sa ibang mundo. 15 taon na ang nakalipas mula nang unang lumitaw ang mga gate, ang mundo ay nakaranas ng maraming kakaibang pangyayari. Ang maganda lang, sa lahi ng tao, lumitaw ang mga awakened na tinatawag na hunters. Ang kanilang kapangyarihan pagkatapos maging awakened ay permanente at hindi nagbabago. Si Jinwoo rin, isang awakened, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay limitado lamang sa kaawa-awang irang. Bagaman mas malakas siya kaysa ordinaryong tao, napakalaki ng pagkakaiba ng bawat rang. Ang mga awakened ay dumadaan sa mga gate para labanan ang mga magic monster. Ginawa nila iyon na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan bilang mga hunters. Minsan, sa likuran ng mga gate, may mga halimaw na napakarumal na kayang magdulot ng kawalan ng pag-asa. Sinisira nito ang iyong pag-asa sa simpleng pagpapakita sa harap mo. Nang makita ang braso ni Song Chaeyeol na walang tigil sa pagdugo, tinanong siya ni Jinwoo, okay lang po ba kayo? Tingnan nyo, dumudugo pa rin ng malakas. Ano pa ang magagawa ko? Alam ng pinuno na siya ay nawawala ng dugo at lakas. Pero dahil sa simula pa lang ay inakala niyang mabilis lang lilinisin ang dungsyo na ito, 3 healer lang ang dinala niya. At ang atake kanina ay walang iniwang sinuman na kayang mag-heal. Ang kaisa-isang healer ay nakasandal sa isang bato, umiiyak at nanginginig sa takot. Maging ang B-rank healer na si Juhi, kahit puno ng karanasan, ay hindi kinaya ang shockwave mula sa atake kanina. Sa madaling salita, ngayon, wag na nating galitin ang estatwa na iyon. Suhestyon ni Song Chaeyeol, kapag kumalma ang sitwasyon, susubukan nating tumakas palabas dito. Alam nilang hindi magiging madali ang pagtakas, pero wala na silang ibang pagpipilian. Unti-unting lumipas ang oras. Mas marami pang tao ang nalugmok, umiiyak ng husto. Sinisisi nila ang sarili nila, ang kanilang kapalaran. Drunk dungsyon lang naman ito, bakit napakahirap? Mag-isang nakatuon sa pag-iisip si Jinwoo. Kung totoo ang sinabi ni Yi Song, na-atake ito kapag gumalaw, kung sakali mang mapalad silang makalusot, malinaw na kaya silang tapusin ng mga guardian statues sa labas. Maliwanag na ang mga estatwang ito ay inilagay dito para walang makatakas. Biglang, may na-trigger sa dami ng tao at tumayo.
Hindi siya susuko sa kapalaran na mamatay ng ganito. Siya ay isang fighter na may mabilis na mga paa. Pinaghirapan kong makapasok sa isang malaking guild. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Naggalit siya, naghahanda ng lakas. Kahit pa sumisigaw si Gisong, anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, determinado pa rin ang lalaki na i-activate ang kanyang binti, pinapalakas ang sarili na kaya niya itong gawin. Kahit pa sinong humarang, kumpiyansa ako na mas mabilis ako kaysa sa lahat. Tumalon siya, sa isang saglit ay nawala mula sa kinatatayuan niya, pumailan lang sa hangin na parang mabilis na lang ilangayan. Napakalapit na ng pinto, nasa harapan niya na. Kailangan lang niyang abutin ito. Ngunit hindi niya alam, sa likuran niya, ang mga mata ng estatwa ay biglang kuminang, at lumagpas ang isang maningning na sinag sa buong silid, pareho tulad kanina. Ang katawan ng binatang lalaki ay natira lang mula sa binti pababa, kasama ang kanyang dalawang sapatos, na walang galos. Ang sinag ng liwanag ay agad na nawala sa hangin. Wala nang natira sa lalaki. Nagdulot lang ito ng lalo pang kaguluhan sa mga tao sa silid. May sumisigaw, may sumusubok na umiling-iling para mawala ang nakita, puno ng kawalan ng pag-asa at pait, sinuntok ng malakas ang sahig. Naggalit ang ngipin ni Jinwoo. Isang bagay ang malinaw na makikita ng lahat, ang mga estatwang ito ay kayang pumatay ng tao kahit kailan nila gusto. Naggalit si Gisong, sumang-ayon. Mas madali pa kaysa pagpatay ng ipis. Ngunit ang tanong na itinatanong ni Jinwoo, kung kaya nila tayong patayin lahat kung gugustuhin nila, bakit hindi nila ginawa ng sabay-sabay? Ang estatwa na iyon ay malinaw na hindi tulad ng mga halimaw na basta na lang umaatake ng walang isip. Kung maaalala, ang guardian statue ay aatake kapag may sumusubok na lumapit sa pinto. Ang estatwang ginawa na parang Panginoon ay nagpakawala ng sinag ng dilaw na liwanag, sinunog hanggang mamatay ang sinumang gumalaw. Umaatake sila ayon sa isang patakaran? Biglang na-realize ni Jinwoo, tama ang iniisip niya. Mabilis siyang lumingon, hinahanap ang isang patakaran na nasa silid na ito. Ito ang tabletang may sinaunang sulat na nakasulat ang mga alituntunin sa templo ng Kartenon. Tama, yan nga. Parang nalulunod na nakahawak sa salbabida, mabilis siyang sumigaw patungo kay Isong, ano ang unang alituntunin? Iyon ay parangalan ang Panginoon. Ganoon. Lang kaikli iyon, nagbukas na ng mga hula sa isip ni Jinwoo. Tiningnan niya ang estatwang parang Panginoon. Nang hindi nakatayo ng buo, bumubulong siya, nagpapaliwanag, sa dungsyon na ito, mayroong patakaran. Tumayo siya, ikinagulat ni Song Chaeol. Ngunit nang makita nito ang mga mata ni Jinwoo, na-realize nitong hindi iyon mata ng taong naghahanap ng kamatayan. Pinanatili niya ang bahagyang nakatukod na posisyon. Tiningnan ng matama ni Jinwoo ang estatwa. Ngayon, masasabi niyang hindi nito atakehin ang lahat ng gumagalaw. Sa sandaling lumagpas ang maliwanag na mata sa lugar na may gumalaw, si Jinwoo ay agad na yumuko sa posisyon na kalahating nakaluhod, kalahating nakatayo. Hinihingal siya, isinugal ang kanyang buhay para mapatunayan kung totoo o hindi. Sa wakas, tama nga. Ang estatwa ay hindi aatake sa mga nagtataas lang ng katawan ng kaunti. Sa wakas, naintindihan ko na ang kahulugan ng unang alituntunin. Sumigaw siya patungo sa lahat, dali. Yumuko kayo sa estatwa. Akala ni Kim at G. Park ay nabaliw na ang batang ito, nagsasalita ng kung ano-ano. Si Song Chaeol lang ang nakaintindi. Ang batang ito, parang may nadiskubre. Ganoon niya. Ipinaliwanag niya, aatake ito sa atin kung itataas natin ang ating katawan, tulad ng posisyon kapag naglalakad. Para hindi tayo atakihin, kailangan nating yumuko hanggang sa antas na sapat para igalang ang Panginoon. Sa literal na kahulugan, kailangan nating yumuko sa harap nito. Kaya't yumuko kayo sa harap nito. Pakinggan ay walang katuturan pero napakakumbinsi. Ngunit si Chaeol ay nagdududa pa rin na ito ay puro hula lang. Pero makumpirma ni Jinwoo, ngayon, iyon ay totoo, hindi lang hula. Sumuko na rin siya. Wala na rin naman tayong ibang pagpipilian, hindi ba? Lahat na nakaligtas ay lumuhod sa harap ng estatwa. Mapait silang nag-isip, ito ba ang paraan para mapanatili natin ang buhay natin? Hindi kaya ganito na lang tayo hanggang sa makaalis tayo dito. Luhod lang sa harap ng estatwa, tapos na? Si Juhi ay nakaluhod habang nanginginig. Ngunit, kahit paano, sumunod siya sa sinabi ng lahat.
Ang mga mata ng estatwa ay lumagpas sa lahat ng naroroon. Biglang bumalik sa orihinal na estado nito. Naging napakatahimik ng buong silid. Wala nang nangyari. Biglang narinig nila ang tunog ng kisisis. Hindi nila inakala, nagbago pala ang ekspresyon ng batong estatwa. Ito ay gumiti ng parang demonyo, nakatitig sa mga tao sa ilalim. Nagbago rin ng kulay ang mga pupil. Ang madilim na mukha ay nagpatayo kay Yi Park habang nakaluhod at nanginginig. Hindi rin makapaniwala si Jinwoo na ang bagay na ito ay nagpapakita ng emosyon. Nakaupo pa rin ito sa batong trono, ngunit ang ngiti sa mukha nito ay nakakakilabot ng husto. Ilan na lang ba ang natira? Habang nakadapa sila sa malamig na batong sahig, tahimik silang nag-isip, ilan na lang ang nakaligtas ngayon? At ang mahalaga, hanggang kailan natin kailangan itong gawin? Biglang yumukod si GC Park para sumilip. Mahina niyang sinabi sa lahat, sa tingin ko, huminto na ito sa pag-atake. Tinangkang pigilan ni Yi Kim si GC Park sa pagtayo. Ngunit tumayo na siya ng tuwid. May kumpiyansa siyang sinabi sa lahat, totoo nga, wala na itong ginagawa. Tapos na ba ang lahat dito? Hindi alam ni Jinwoo kung anong nangyayari, ngunit sigurado siyang hindi pa tapos. Biglang umalingaw ang malalakas na ugong sa buong lugar. Ito ay dahil sa estatwa na tumayo na mula sa kanyang trono. Hindi na ito nakaupo, kundi ipinatong ang malaking paa nito sa sahig sa ilalim, ikinayanig ng buong bilog na silid na ito na parang laruan. Tumingala sila pero hindi makita ang ekspresyon ng estatwang kipanginoon. Bawat hakbang nito ay lalo pang nagpapanik kay Isong. Sumigaw siya kay Jinwoo, may iba pang paraan ba? Hindi niya alam. Ngayon, nakatingin lang siya sa masamang mukha ng tinatawag na Panginoon. Ang batong paa ay itinaas. Ang mga tao sa ilalim ay napatayo, hindi alam ang gagawin o saan tatakbo. Bawat tapak ng batong estatwa, yanig ang buong silid na parang may malakas na lindol. Biglang, mabilis na lumingon si Jinwoo sa tabletang may sinaunang sulat. Tama! Tama! Sundin lang natin ang mga alituntunin na binigay. Una ay parangalan ang Panginoon, pangalawa ay luwalhatiin ang Panginoon. Ang susi natin ay nandoon. Nag-usap-usap sila, sinusubukan alamin kung paano luwalhatiin ang Panginoon. Isang lalaking mahaba ang buhok ang biglang tumayo, nagsabing susubukan niya. Nakasali ako sa chore ng simbahan dati. Kung pagkanta at pagluluwalhati lang, kaya ko yan. Umusad siya ng isang hakbang, tumingala. Nagsimula siyang hawakan ang krus na kwintas sa liig, bumubulong ng dasal, ako, nakagalang-galang na Panginoon, hayaan mong ang aking mahinang puso ay matagpuan sa iyong awad. Ilang linya pa lang, naramdaman na ni Jinwoo na may mali. Naramdaman din ni Yi Kim na hindi okay. Parang bumabagal ang paggalaw nito, hindi ba? Ngunit makumpirma ni Jinwoo, hindi. Ang bagay na iyon ay nakangiti pa rin ng masama at ang paa nito ay papalapit sa lalaking mahaba ang buhok mula sa chore ng simbahan. Mas mababa pa sa 2 metro ang layo ng talampakan ng batong estatwa sa kanya. Pawis na pawis ang kanyang ulo, ngunit tuloy-tuloy siyang nagbabasa, parang kumakapit sa dayami para sa buhay niya. Ang buhok ni Jinwoo ay tumutulo sa pawis ng walang kontrol nang ma-realize niyang ang dasal na ito ay hindi para sa Panginoon dito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng takot. Ang lalaking mahaba ang buhok ay natapakang naging pira-pirasong laman sa ilalim ng paa nito. Ang katahimikan na kakakuha lang nila ay biglang binasag ng malalakas na sigaw ng maraming tao. Dali-dali silang tumakas mula sa daanan ng estatwang Panginoon. Habang tumatakbo, sumisigaw sila ng itulungan niyo ako, kahit alam nilang walang sasagip sa kanila. Sinumang bumagsak sa daan patakas ay agad na natapakang naging durog, na lalong ikinatakot ng mga nakaligtas. Sumigaw si Gisong, dali, maghiwa-hiwalay kayo. Delikado kung magkakasama kayo sa grupo. Ngunit nang makita niya si Juhee na sobrang nagpapanik sa likuran, alam ni Jinwoo na kung bibitawan niya ang kamay ng kaibigan, mawawalan ito ng malay agad. Kasama sa dami ng taong naghahanap ng daan patakas, naalala ni Yi Park ang kanyang buntis na asawa sa pangalawa nilang anak, na palaging nagrereklamo tungkol sa hindi ligtas na trabaho ng kanyang asawa bilang hunter. Umiyak siya ng may pait habang tumatakbo. Sa wakas, magiging ama na ako ng 2 bata pero bakit ganito ngayon? Nang maubusan ng daan, lumingon siya, sinubukang tingnan kung mailigtas na lugar. Si Yi Kim nakatatakbo lang palapit ay sumigaw, hoy, sa likuran mo.
Bilis, lumingon ka. Huli na. Ang estatwa sa likuran ni Gigi Park ay naghintay ng sandali at humiwa pababa, hinati siya sa dalawa. Nagulat si Gigi Park, itinaas ang kanyang mga kamay, hinawakan ang dalawang hati ng kanyang sarili. Sa isang iglap, naging isang tumpok na dugo na lang sa dulo ng batong espada na kakahati pa lang sa kanya. Sinusubukang humanap ng daan patakas, pinilit ni Jinwoo na mag-isip. Luwalhatiin ang Panginoon? Ano yan? Paano natin luluwalhatiin ang ganitong bagay? Demonyo yan! Nasa harapan nila ang batong estatwang Panginoon. Sa paligid at sa likuran ay puro mga batong estatwa na kayang gumalaw. Kapag nilapitan sila, aatake agad sila, hindi mahalaga kung sino. Ang mga estatwang iyon ay armado ng palakol, sibat o espada. May hawak na pala, martilyo, pana, o isang uri ng instrumento sa musika. Ang common thread ay, lahat sila ay may kakayahang putulin ang mga limbs ng tao. Tumakbo siya ng mabilis pasulong. Pero alam ni Jinwoo na hindi siya pwedeng lumapit pa sa kanila. Ano ang gagawin niya? Bigla, nahagip ng mata niya ang isang estatwa ng Diyosa na tumutugtog ng trompeta. Natanong niya sa sarili, aatake ba sila sa atin gamit ang instrumento sa musika? Naisip niya, ang mga guardian stone statues ay umaatake sa mga lumalapit sa kanila gamit ang isang serye ng nakatakdang galaw. Kung ang mga estatwang may hawak na instrumento sa musika ay kaya ring gumalaw, ano ang mangyayari? Hinila niya si Juhi at tumakbo pasulong, habang sumisigaw, lahat dali. Takbo kayo sa mga estatwang may hawak na instrumento. Si Gi-song ay sakto lang na nakarating sa ilalim ng isang malaking estatwa ng Diyosa na tumutugtog ng trompeta na parang nagpapatunog ng batingaw. Nagsimula itong tugtugin ang isang musika na akma sa hawak nito. Mabilis na naintindihan ng matanda at sumigaw, lahat bilis. Takbo kayo sa mga estatwang may hawak ng instrumento. Hindi sila atake. Nakaluhod si Kim sa ilalim ng isang estatwa ng Diyosa na tumutugtog ng violin, humihingal. Naramdaman niya na parang kakatapak lang niya sa pintuan ng kamatayan. Nakaupo siya doon, yakap ang ulo at noo, umiiyak ng husto. Kahit alam niyang nakaligtas siya mula sa malupit na batong paa, ang pagkalugmok sa espiritu ay nananatili, hindi siya hinahayaan. Sa kaliwang bahagi niyon, si Jinwoo ay nakahawak sa kamay ni Juhi, patakbo sa isang estatwa ng Diyos na may hawak na tambol. Umaasa siyang magsisimula itong tumugtog. Ngunit nanatili lang itong nakatayo, tulad ng isang ordinaryong estatwa, ikinagulat ng dalawa. Bakit? Bakit ganito? Hintay tiningnan niya si Juhi na umiiyak, basa ang mukha. Bigla niyang na-realize, hindi kaya dahil magkasama kami sa ilalim ng isang estatwa, kaya hindi ito gumagana. Iniwan niya ang kaibigan, mabilis na tumakbo palabas ng lugar na iyon para maghanap ng bagong estatwa para sa sarili. Ngunit dahil mas mabagal siya kaysa sa iba, si Jinwoo ay napunta sa target ng malaking estatwang Panginoon. Mabilis siyang tumakbo pasulong, nakita ang isang bagay na hawak ng pahalang ng isang estatwa. Akala niya, napakalapit na niya. Konti na lang, makakatakas na siya. Mabilis na lumitaw ang batong paa sa kanyang ulo. Ngunit sa pamamagitan ng isang himala, nakalusot si Jinwoo sa bingit ng kamatayan. Mali ang daan mo, sumigaw si Gi-song mula sa likuran, ikinagulat ng husto ni Jinwoo. Napadpad siya sa harap ng estatwa na tinarget niya, saka na-realize, putek. Hindi pala instrumento sa musika, kundi isang kalasag ang hawak ng estatwa. Ibinalibag nito ang kalasag sa lupa kung saan papalapit si Jinwoo, na may malakas na pagkakapunit sa sahig. Nakita ni Kawawang Juhi ang kaibigan niyang inatake sa mismong harap niya. Lumuluha siya, humihikbi ng walang magawa. Sa ilalim ni Jinwoo ay puro dugo. Pinilit niyang gumapang, parang pilay na hayop sa ilalim ng estatwang Panginoon. Nahihilo siya dahil sa pagkawala ng dugo. Pinipilit pa rin niyang hanapin kung aling estatwa ang maihawak na instrumento. Sa isip niya, nagdadasal siya, kung totoo ang mga Diyos sa mundo, sana iligtas niyo ako. Ngunit si Jinwoo sa sandaling iyon ay naaalala lang ang masamang ngiti ng estatwang Panginoon. Matagal na siyang nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit gaano pa kalakas ang loob niya, alam ni Jinwoo na lalong pagnipis ang lubid ng buhay na hawak niya, parang malapit ng maputol. Ngunit, sa pamamagitan ng isang himala, nakagapang pa rin siya patungo sa ilalim ng estatwa ng Diyosa na kumakanta ng malakas.
Sa kamay ng estatwa ay isang libro, kapalit ng karaniwang instrumento. Kumanta siya ng malakas, parang malambing, na nagpapakita ng pagtanggap kay Jinwoo na kagaling lang mula sa bingit ng kamatayan. Itinaas niya ang kanyang maputla at walang muwang na mukha. Gusto niyang tumawa, pero wala na siyang lakas. Ang boses ng batong estatwa ng Diyosa ay umalinggaw sa buong lugar, lalo pang nagbigay diin sa katahimikan ng silid na gawa sa bato. Dumaan ito sa mga duguan na lugar kung saan namatay ang mga tao, at unti-unting tumigil, nakikisama sa matinding katahimikan ng lugar na ito. Mabilis na tumakbo si Juhi, nagtatanong kung okay ba siya. Ngunit nang makita niya ng harapan, bigla siyang napahinto, napahawak sa bibig, at umiyak ng husto. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari na napakaseryoso. Sinundan niya ng tingin ang mga mata ng kaibigan na nakatingin pababa. Sa kanya nalaman kung bakit nagulat ng ganoon si Juhi. Ang kanyang binti ay naputol na mula sa binti pababa. Nakalipas na ang pagsubok kanina. Ang bihira at tahimik na silid ay nagpabalik sa kakayahan ni Juhi na maghil. Tuloy-tuloy siyang nag-stop ng bleeding para kay Jinwoo. Paulit-ulit siyang nangako, ibabalik ko ang kalusugan mo, kahit anong mangyari. Nang tumingala siya, bumulwak ang dugo sa ilong, 2 linya. Nakita ito ni Juhi, labis siyang napaubo dahil sa pagkabigla takot. Masama ang tingnan ang sugat na iyon. Kahit pabuhay pa siya, walang nakakaalam kung gaano katagal pa siya makakayanan. Mapait na nagbilang si Yi Kim. Nang magsimula sila sa ekspedisyon, 17 silang lahat. Ngayon, 6 na lang ang nakaligtas. At 2 sa kanila ay malubhang nasugatan. Si Gisong ay naputulan ng isang braso, duguan. Ang kalagayan ni Jinwoo ay masasabing mas malala pa. Kahit sa ganitong sitwasyon, nagrereklamo pa rin si Yi Kim, alam kong nawalan ka ng braso, pero nahulog tayo sa sitwasyong ito dahil di.